Hello mga mi! For today's video ay magluluto tayo ng twisted donut. At dahil malakas nga ang ulan ngayon, kaya ito ang naisipan ko na lutuin. Una mga mi, gagamit lamang tayo dito ng 2½ cup ng harina. Pero bago ang lahat mga mi, kailangan muna nating salain yung harina para mawala yung mga bubuo nito. At pagkatapos natin itong salain, saka tayo maglagay dito ng 2 kutsara ng puting asukal. Saka sunod na ilagay ang 1 kutsara ng yes. Saka naglagay rin ako dito ng milk powder. Pwede kayong gumamit ng kahit anong brands ng milk powder mga mi. Naglagay na rin ako dito ng kaunting asin. At pagkatapos nating mailagay lahat ng mga dry ingredients, haluin lamang natin ito ng mabuti. Kapag okay na nga ito, naglagay lang ako ng butas dito sa bandang gitna. Saka maglagay ng 1 piraso ng medium size ng itlog. Saka maglagay rin tayo dito ng 2 kutsara ng star margarine, 1/2 cup ng tubig. At pagkatapos nating mailagay lahat ng mga liquid ingredients, haluin lamang natin ito ng dahan-dahan. At kung matakaw naman sa tubig yung harina na nabili nyo mga mi, pwede kayong magdagdag dito ng konting tubig. At pagkatapos, haluin lamang natin ito ng mabuti hanggang sa tuluyan na maging dough. Siguraduhin lamang na malinis yung ating kamay bago natin i-massage yung ating dough. At dahil nga maulan ngayong araw, kaya naman ito yung naisipan ko na lutuin para sa ating pangmerienda mga mi. Dahil kapag umuulan naman talaga mga mi, nakakagutom at masarap kumain. Napakadali lang din naman ito gawin at simple lamang yung mga sangkap na ginamit natin dito mga mi. At kapag ganito na nga yung ating dough na hindi na napupunit, ibig sabihin okay na ito mga mi. Saka lagyan lamang natin ito ng konting mantika. At para mag double size yung ating dough, papahingain lamang natin ito ng mga 1 oras mga mi. Yes mga mi, ganito lamang kasimple at napakadali gawin. Meron ka ng napakasarap na pang merienda. At nang makalipas nga ang 1 oras, pwede na at nag double size na rin yung ating dough. Ang ginawa ko nga dito mga mi, nilipat ko muna sa plato na medyo malapad. Finlat ko lang ito at nagdagdag lang ako ng kaunting harina para sa ganun ay hindi dumikit yung ating dough. Pero dahil sakto nga yung pagkagawa ng ating dough, kaya hindi ito dumikit. Pero ganun pa man, para makasigurado, maglagay lang tayo ng kaunting harina pa. At pagkatapos, bibilugin lamang natin ito pa isa-isa mga mi. Para sa ganun ay magpantay yung laki nito. At kung mayroon naman kayo ng timbangan mga mi, mas maganda. Para sigurado talaga na magpantay yung laki nito. Ako kasi wala ako ng timbangan, kaya ginawa ko muna ng pagganito. At habang binibilog na natin ito mga mi, umaalsa at lumalaki pa rin yung ating dough. At ito na nga mga mi, natapos ko na rin ito na bilugin lahat. Nilipat ko lamang ito sa 1 container at naglagay lang ako ng konting harina. Dahil itong malapad na plato ay gagamitin ko naman. Ang gagawin nga natin dito mga mi, dito sa 1 plato na malapad, papahabain lang muna natin saka natin ito i-twist. Para ka nga lang din na naglalaro ng clay dito mga mi. Kailangan lang natin na pahabain pa ito ng medyo maliliit. Kung nahihirapan nga kayo ng ganito mga mi, pwede nyo naman itong ilatag sa mismong lamisa. Pero ako naman, sa totoo lang, may cameraman o wala, hindi ko ito nilalagay sa lamisa. Pero nasa inyo pa rin yun mga mi kung saan kayo komportable na gumawa. At pagkatapos nga natin pahabain, gagawin lang natin ng pagganito mga mi. Kailangan lang yung pinakadulo nito, ilak lang natin ng mabuti. Para sa ganun, kapag pinrito natin ito mamaya mga mi, hindi ito maghihiwalay. Tuloy lang natin ang paggawa dito mga mi hanggang sa matapos. Yes mga mi, ganito lamang kasimple at kadali gawin yung ating twisted donut. At pagkatapos nga natin itong i-twist mga mi, papahingain lang muna natin ito ng mga 5 minutes. Para sa ganun ay mag double size pa ito. At habang hinihintay nga natin yung 5 minutes mga mi, dito naman sa ating kawali, nagpapainit lamang tayo dito ng mantika. Pag mainit na nga yung ating mantika, saka natin ito ay prito. Yes mga mi, ganito lamang ito kadali lutuin. Mas mabuti mga mi kung ganito ang gawin natin na magluto na lang kaysa yung bibili pa. Dahil yung mga nabibili natin, hindi tayo sigurado kung yun ba ay bagong luto o hindi. Madali lang din naman ito na lutuin mga mi. Kaysa naman bibili ka yung 35 pesos mo mga mi, 6 na piraso lamang na maliliit at puro hangin pa ang laman. Tipong unang kagat mo pa lang ay hangin na kaagad. Samantalang kung magluto kayo mga mi, unang kagat nyo pa lang ay tinapay na kaagad. Samantalang kung gagawa ka lamang at bibili ka ng kalahating kilo ng harina, 23 pesos, marami ka na magagawa mga mi. Masarap nga ito napapakin mga mi, lalo na sa panahon natin ngayon na palaging umuulan. At nang pagkatapos nga natin itong prituhin mga mi, maglagay lamang tayo dito ng puting asukal. At kung gusto niyo naman na may flavor mga mi, pwede kayo maglagay dito ng cinnamon. Ang tawag nga pala nito sa amin sa Bisaya mga mi ay shakoy. Sa probinsya nyo mga mi, ano ang tawag nyo dito sa twisted donut? Kaya ano pang hinihintay nyo mga mi, subukan nyo na rin ito na lutuin. At yun lamang for today's video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang dulo. See you to my next video. Bye!